Tuwing tumataas ang temperatura, nagsisimulang matuno ang batang babae. Ngunit kapag dumilim at sumapit ang malamig na gabi, ang buong katawan niya ay nagyayelo. Ito ang tinatawag na taong kandila. Makakagalaw lamang siya ng malaya tuwing mukhang liwayway at takip silim. Isang araw, lumabas ang ina ni Lisa upang magtungo sa gubat para mamites ng kabuti sa tanghali at sinunog siya ng araw. Mula noon, ipinagbawal ng kanyang ama na lumabas siya tuwing araw. Ngunit hindi ito nakapidyo sa malikot na si Lisa. Nang araw ng seremonya ng paghirang ng tagapangalaga, maingat na inayos ni Lisa ang mga salamin sa bahay. Kapag sumikat ang unang sinag ng araw, ito ay may eksperimento ng mga salamin at maiinitin ang kanyang nagyayelong mga bisig at binti. Bago pa man maibsan ng kanyang ama ang lamig, nakalusot si Lisa, gumagamit ng mga anino ng puno bilang takip. Ang lugar ng seremonya ay nahati sa dalawa. Nakatayo si Lisa sa hangganan ng liwanag at dilim, nag-cheer para sa kanyang bayani. Lumabas na sa kakaibang planetang ito, ang araw at gabi ay ganap na hiwalay. Ang araw at buwan ay kontrolado ng dalawang templo at ang mga tagapamahala ng dalawang templo ang mga tagapangalaga ng araw at buwan. Ngayon ay huhugutin ang mga bagong tagapangalaga. Isa sa mga kandidato ay si Chris, isang taong ang katawan ay naglalabas ng matinding init. Ang isa naman ay si Jack, pantay na tiwala na may tsansa rin siyang maging tagapangalaga. Pumalakpak ang madla, dahan-dahang lumapit ang matandang tagapangalaga ng araw, may nanginginig na mga kamay. Itinaas niya ang isang salamin ng mataas, isang sinag ng liwanag ang tumama kay Chris. Ibig sabihin, pinili siya ng araw bilang bagong tagapangalaga ng araw. Ngunit may malaking problema sa panig ni Jack. Ang paglabas ng asul na diwata ay nagpatalsik sa kanya sa karera. Ang orihinal na tungkulin ng asul na diwata ay tulungan ng mga bata na takutin ang mga bangungot. Ngunit siya ay napili bilang bagong tagapangalaga ng buwan. Hindi makapaniwala si Jack, na itanim sa kanyang puso ang mga binhi ng galit. Walang nakapansin sa isang anino sa sulok na saksing lahat ng nangyari. Dinala niya ang balitang ito sa nakasarang halimaw na lava. Matagal nang naghihintay ang halimaw na lava sa pagkakataong ito, at ito ang perpektong oras upang sakupin ang araw. Kaya nagpadala siya ng puting araw. Nagpadala rin siya ng puting ahas upang guluhin ang isipan ni Jack, na naging kanyang pawn.